Good morning, good morning. So, nandito tayo ngayon sa Marcos Highway at pupunta tayong Marilaki ngayon para subukan itong Z650 RS ng Kawasaki. Tignan natin kung kamusta siya overall. Hindi ako pupunta dun sa sobrang technical specs. Sobrang simple lang ng review, hindi ko naman gagawing komplikado. Kung ano lang yung mga nararamdaman ko dito sa motor habang nira-ride ko siya. So yun, tignan natin kung kamusta ang performance. Grabe. Okay na okay ang suspension. Medyo malambot. Hindi mo masyado ramdam yung yung mga lubak. Saka lakas pa rin ng power. Kahit naka third gear na kanina dito sa paahon, wala namang problema. Tapos madali din siya iliko. Kasi hindi naman siya ganun kabigat. May kasama rin pala tayo sa likod, yan. Tropa natin, Jester, shoutout sa Mindoro Classico, you know. Welcome to Marilaki, pre. First time niya dito, so dahan-dahan lang kami. Sabi ko sa kanila, pag sumenyas ako, posing na sila. Diba na-picture na sila? buti pa sila nakapag-practice na mga posing nila. Sabi ni Mrs. kahit anong usap namin wala talaga Sarap talaga ng power ng 650. Hindi ka masyado magugulat kung pag kailangan mo ng power, mauuwa mo naman. Siyempre malayo sa 1,000. Pero sa aking point of view, kung sa city ka lang din naman nakabase at lakas sa probinsya, enough na ang 650. Pagka 1,000 tapos dadama na EDSA, parang sobrang hassle para sa akin Siguro sa iba okay lang, sa akin kasi medyo hassle So 650 para sa akin, or 600 or 700 or 800 is enough para makapag-enjoy ka kunyari sa ganito, sa Marilaki. Tapos ipang city mo siya, mga ganon. Mag-aandalhin ang 650. Sarap sa twisties na to Ay, kahintayin muna natin ng tropa. Kala ko na paano na kayo. Ito yung Devil's Corner. Diyan, maraming napitik dyan sa may na yan. Magpapapitik ba? Ha? Natanggal, kaya pala. Okay lang yan, dali mo na lang muna. Magpapapitik ba kayo? Ha? Ala, tayo. Huwag mong isasagad baka isagad mo ng banking Gagalingan niya mag-posing Gagalingan niya mag-posing. Hindi, sige, focus lang. Pagkatapos nga namin magpa-picture, dumiretso na kami. Sarap. So kung nagtataka pala kayo kung para saan to, para yan pag-change ng mode doon. Doon kasi sa Ninja natin, pinipindot pa natin mismo yung dashboard. Dito, pinipindot na lang dito sa may handlebar. Tapos kakaiba din yung hazard button.
So ito naman is additional lang yan for MDL. Tapos kill switch yan. Sobrang simple lang na ito. Yung dashboard niya talagang analog, classic na classic. Tapos yung gitna niyang part, sorry natatakpan kasi ng cellphone, is digital. Black and white lang naman. Pero at least nandun na yung kailangan mong makita na mga detalye. So may gas ka na, yung gasoline level, and then yung temperature. Yung temperature niya is bar lang naman. Sobrang simple lang, tsaka straightforward na itong motor na to. Nandun yung power na kailangan mo. Pero kung feeling mo super speed junkie ka, yung tipong daig mo pa yung nasa speedometer na 240 ang hinahanap mo, hindi ito para sa'yo. Pero kung sa tingin mo enough na yon, siguro worth it na itry mo muna bago mo bilhin. Not sure kung magkano yun ngayon. Try nyo na lang itanong mismo sa Kawasaki. Kung medyo bitin pa yung budget pero may konting budget kayo, pwede na kayo mag-financing. Sinasabay ko na itong bike review natin at pagtutour guide natin sa tropa natin. First time kasi nila dito sa Marilake. So kita nyo naman yung takbuhan, hindi naman ganun kabilis. Solid, lakas. Second gear pa lang pala yun, naka-100 na yata. So kung maririnig nyo pala, itong motor natin na ginagamit ngayon ay tahimik pa dahil naka-stock muffler pa siya So pag tumayo ka pala, yan, medyo abot din, mataas yung handlebar Sa mga vibration naman, hindi naman siya ganun ka-vibrate. Para sa akin hindi naman siya ganun ka-vibrate. Nasa 5,000 na yun kanina, RPM. Hindi naman siya ganun ka-vibrate. Tapos hindi pa ako naka-foam grips, naka-stock grips pa lang to. Hindi naman siya ganun ka Siguro dahil naka-gloves tayo. Pero kung gusto niyo ng classic looking at brusque kung tignan, at pasok naman sa budget nyo, why not, di ba? Subukan nyo itong Z650 RS. Tipong ganito lang, tipong chill ride lang. Kumbaga pwede siya sa gas polad, pwede rin siya sa tipong chill ride lang. Kasama natin naka 125 yan, YTX, katulad nung pulang motor namin. Chill ride lang, sabayin lang natin yung niya. Unahin lang natin tong Hayabusa. Sa braking naman, itong rear brakes niya makapit naman, pero I would rely on my front brakes more often kaysa sa rear brakes. Kumbaga, syempre hindi mo naman bibiglain yung front brake kahit may ABS ka. Alright. So kahit may ABS ka, hindi mo naman bibiglain. Controlled pa din, kumbaga. Ang support ko ay rear brake. So dito sa ride namin, nakababad ako sa second gear, third gear. Pag medyo nasa stress yung makina, third gear ko na para relax lang. Kasi hindi naman muna tayo naka-gas full mode ngayon Pig pumigaman tayo, katulad nito. Paunti-kunti lang. Kasi, syempre, may kasama rin tayo. So, hindi natin siya pwede iwan. Lalo na't first time niya dito. Kaya, yan, doble ingat muna tayo.
overtaking power, di ka naman mabibitin eh. Kumbaga talagang konting tiga lang, nakaka-overtake ka naman. Kahit tipong mga nasa 100 ka na, may kick pa din siya. So, okay na okay itong motor na to. So, just in case you're wondering kung saan kami papunta, dadali natin ang tropa sa Jariel's Peak. Dahil nakasama naman na natin siya sa Mindoro Loop dati. Alam ko naman na kayang-kaya niya yan. Basic na basic yan sa kanya. So, ang odo pala ng bike is mga nasa 10,000 na ba? Mga ganon. Or 11,000. Pero ang ganda pa rin ng performance. Malalaman mo na na talagang well-maintained yung motor. Yung mga cosmetics, syempre, hindi mo mawala yung mga konting scratches. Pero yung performance, nandun talaga. Sarap. Solid. Woo! Woo! Grabe. Ang sarap. Grabe talaga dito. Ayos ba? Ayos na ba? Nako, madami pa yan. Yun, nakarating din ang Jariel's ulit. Salamat po. Oh, nakarating na kayo sa Jariel's. Ito na yun. So, pauwi na kami. So far, ang verdict ko dito, napakaganda ng performance. So, hindi ako nahihirapan sa pagmumotor. Wala namang naging problema. Nakaabot kami ng Jariel's Peak. Abot na abot pa yung gas. Nagpa full tank ako dun sa may Shell Parville. Hanggang ngayon, 3 pa yung bar. Smooth na smooth lang yung ride. So, kung nagustuhan nyo pala itong ganitong content, please like, share, follow, and subscribe dun sa mga social media natin. Ride safe and seize the day, mga kaisla.